Hello, so this is for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ako po si Madam P. Let's start your reading. Sobrang na-appreciate ko yung panonood nyo sa akin, pag kuha nyo sa akin as your living guide. So sana mag-subscribe kayo dito sa ating channel, mag-comment kayo dyan sa baba. Ayan. Kahit po tuldok-tuldok lang, smileys, malaking bagay sa akin yan, guys. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal. Yung iba dyan, panay comment ako, salamat po sa inyo. Hindi man po ako pala reply, kasi may problem ako sa aking finger. No? Meron akong triggered finger, guys. May times na naglalak talaga ito. Kaya hindi talaga ako basta pindot ng pindot lang. Kaya, yeah, let's start. This is for Virgo. Eh, yun, hindi ako pala reply. Pero binabasa ko po yung mga comments niyo. Ayan, you do over the 9 of Wands. The King of Wands. Okay. Yung iba sa inyo may mga challenges ngayon na kinakaharap. Yung iba pwedeng may kinalaman sa new beginnings. Yung iba naman, it could be you're thinking about something or someone na pwedeng spiritually connected ka. Yung iba pwede namang may situationship or relationship na sa inyong dalawa. There's a message here. Well, parang ang message para sa'yo is do not concentrate dun sa challenges or problem ng connection. Eto lilinawin ko lang. Para dun sa inyo na yung kakonect mo is someone na pwedeng malayo or spiritually connected kayo but walang ano sa inyo, kumbaga maraming challenges. Huwag ka dun mag-focus sa kanya. Huwag ka mag-focus sa magulong connection ninyong dalawa, parang ganon. Huwag ka mag-focus sa challenges. Yun yung ibig ko sabihin. May challenge niya eh. Eh di huwag mo pag-focusan yung tao, mag-focus ka sa sarili mo. Business mo, whatever. Kung ano man pinagkakabalahan mo. Halimbawa, kakausapin mo yung sarili mo ngayon, ano yung magandang advice sa sarili mo? You are a Virgo. You are someone who is very analytical. Magaling ka. Matalino ka. Alam mo yung i-advise sa iba. Alam mo rin ang i-advise sa sarili mo. 'Di ba? For those of you na in a relationship, kasi may mga ganito na nakukuha ang energy. For those of you in a relationship, pag-usapan ninyo hindi yung problema. Pag-usapan ninyo kung ano yung mas magbibigay ng growth sa inyo. Kung kayo ay may dati ng problema, ano yung mas magandang paraan or dapat gawin para mas maging maayos yung problema ninyo or mas maganda yung relationship ninyo. Talagang ganun, kaya it takes partnership para mag-work out ang relationship. Hindi mag-work out ang relasyon kung walang maayos na partnership sa inyong dalawa. Tulungan mo siya, tulungan ka rin niya or tulungan ninyo ang relasyon na ito pareho para mag-work out kung may dati na kayong hindi pagkakaayos. Kung okay naman ang relationship ninyo, ano yung mga area ng buhay ninyo sa relasyon na yan ang mas magbibigay pa sa inyo ng growth? Especially financially. At guys, eto napakaganda ng pwesto ng planets natin ngayon. This is the current planet now. And as you can see, di pala siya mag-zoom in. As you can see, there's the Mercury, the planet of communication. This is for you, Virgo, Nandito siya sa 7th house mo, Mercury, Moon, Sun, and Venus. So, nandito yung magandang time ito para pag-usapan yung mga area na magbibigay ng growth sa inyo. So, yung iba naman na walang kakonek, walang karelasyon, maybe you and your other partners, best friends, one-on-one connection, yung mga area na may kinalaman sa kontrata, business partners, o yun.
anyone na may one-on-one connection ka sa kanila. Now is the time to focus on those things. Pagpasensya mo na maingay yung ibon namin. Ganun talaga siya. Alam ko rinig siya sa video eh. Medyo pagpasensyahan mo na lang. Wala pa akong magagawa. Hindi ko pwede lagyan ng masking tape yung bibig noon. Talagang siya, ganyan. Yung tuka pala. Person mo, anong energy ng person mo? Person na ka-connect mo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay. Okay. You over the Tower and the Eight of Swords. Oh, okay. The Empress. I feel like this person is someone who really admires you. Matindi pagkakagusto sa'yo nitong taong to. I don't know kung may relationship kayo or may connection kayo. For some of you, meron. Yung iba, wala. So, it could be an admirer, yung iba. Pero itong person na to na nakikita natin, lumalabas siya as someone na wala siyang kakayahan na humarap sa'yo ngayon. This person is going through something right now with the Tower. May nag-e-end sa buhay niya. May nag-e-end sa pinagdadaanan niya ngayon. The strength card, this is something na hindi niya ina-expect na mag-e-end. This is something na feeling niya parang na siya dito, komportable or stable na, pero it's not. You do have here the Wheel of Fortune, so big change, unpredictable change sa part ng person na ito, and the Five of Cups, nakakaranas siya ng kalungkutan ngayon. The Magician, I feel like you don't know anything about this pinagdadaanan niya, or kung sino man itong person na to. Yung iba pwedeng hindi mo rin alam. Kasi nga itong person na ito is someone who likes you, pero may mga pinagdadaanan siya ngayon eh. Parang hindi yung connection ninyo yung focus nitong person na to. Emotion ninyo sa isa't isa. For the sign of Virgo. Napakaganda ng planet sa Lena. It's forming a trine with the planet of Jupiter. The planet of growth, expansion, and luck. The Sun and the Five of Pentacles. Oh, eto nakuha ko yung energy ng Five of Pentacles. It is in reverse. Clarify. The Eight of Cups. Okay. Alam mo, bihira ako mag-read ng reversal ha. But I feel the energy of reversal dito sa reading na to. Why do I feel like a lot of you, you're being a Virgo? Pagpasensyahan mo na. May nakakaramdam ako dito ng Virgo ng may pagka-OCD. Sige, wait lang. Balik rin natin. Ay, ganun din. Medyo iba na yung color nitong box na to kasi. Pagpasensyahan mo na yung aking lagay ng cards. Walang tayong magawa dyan pa. Okay. Huwag mo na pansinin, medyo madumi siya. Dito ka lang tumingin, hanggang dito lang yung cards natin. This could be a reading kung ikaw yung parang naaasiwa dun. Pagpasensya mo na talaga yan. Alam mo naman yan. Anyway, you do have here the Sun. Okay, this is your person's energy niya or emotions niya for you. Seven of Cups. The Devil. Lagyan natin ng konting cover. Konti lang. Alam mo naman, baka tayo ay magalit si Lolo YouTube natin. You do over the Eight of Pentacles. Ayan. Emotion mo, sa ngayon, I'm feeling like you're being happy. Nandun yung may mga reason for you to be happy naman talaga eh. 'Di ba? Tapos, Five of Pentacles, kung ikaw ito na may mga problem ka sa area ng finances, nako. Eight of Cups, this is the future. I can see na, lalo na yung Five of Pentacles is nag-reverse siya. Nakita tayo ng problem dito regarding finances na matatapos. Okay, you have to manifest this. Time will come, hindi mo naiisipin yung mga problema mo sa pera. Time will come, magiging mas maayos na ang finances mo, mas magiging stable ka na. Especially nga, maganda yung placement ng planets natin ngayon. Ayan o. And this is affecting you, lalo na yung
na nakaraang solar eclipse natin, which is nagkakaroon siya ng trining with the Jupiter. So maganda itong time na ito para mapag-usapan yung mga bagay na magbibigay ng growth para sa'yo. Career, finances, business. Yan yung mga affected niyan eh. Tapos dadating pa yung yung pagtatapat nitong planet of Neptune and the planet of Saturn sa sign ng Pisces, sign ng Aries, I'm sorry. So itong effect na ito, magbibigay ito ng good change or unpredictable change. Lalo na sa area ng shared resources mo or ng partner mo. Ay, may magugulat dyan. Ay, biglang boom. Sinuwerte si asawa. Ay, boom. Biglang sinuwerte si kanegosyo mo or ka-business partner mo. Diba? May mga ganon. Sudden boom or changes. And ikaw, makikinabang ka din dito sa changes ng partner mo. So, I can see happiness, positivity in the future for you. I love it. Ang saya. Ang saya. I'm very excited para sa'yo. This is like a lot of you is matagal na bago naka-experience ng tears of joy. And this is it. This is the time na ma-experience mo yung tears of joy. Dahil dito. Ang OA, no? Pero yun talaga na-feel ko. I mean, nakukuha ko yung energy ng future self mo, and I'm feeling that you are very happy to the point na nakakaiyak yung happiness na yon kasi hindi mo akalain na may experience mo yon. Sa dami mong pinagdaanan eh. Ang dami mong na-experience sa buhay mo na, makakaahon pa ba ako dito? Parang ganon. Mga problems na hindi mo akalain na ma-experience mo na makakayanan mo. At tapos biglang with just one snap, na bago bigla yung buhay mo. The Seven of Cups, this is your person. The Devil energy, this is someone who, like, hindi kita pwedeng isipin. Hindi kita pwedeng... The Eight of Pentacles, this could be someone at your workplace or maybe a boss. Kung hindi man, this could be a person who is nakatali or stuck in a situation. You know what I mean? Seven of Cups. This person is daydreaming about you. Iniisip ka niya, tinitignan ka niya, like, kahit malayo ka, like, maybe your pictures, or kung ano man yung mga pinupost mo sa online. This person is really thinking. Pero parang nasa isip niya talaga, ayoko ba, or bawal. Pinipigilan niya rin sarili niya, pero ang hirap eh. So, parang nandun yung parang hindi kita pwedeng isipin. Parang ang boss energy siya, or someone na talagang, like, hindi pwede. In the near future for you, ang ganda na nga nung near future energy mo dito eh. Two of Cups, oh. Wow, sabi ko na nga ba eh. This is partnership, relationship. May pagtutulungan dito, partnership, relationship, whether love, friendship, or, business partner. Nakita tayo ng pagtutulungan dito financially and, pagdating sa career, magbo-boom, especially career ng finances ng partner mo. And yeah, good. Kasi, like, magiging maganda yung support niya sa'yo or makakatulong siya sa'yo. You over the Strength card, the Six of Wands, the Six of Swords, and unfortunately, yung person na nakikita natin dito is nagmamatigas siya, no? Nandyan siya pero parang wala kasi might be hindi rin naman siya parang magparamdam na, you know what I mean? Six of Swords, nag-move on siya, tinatry niya mag-move on and I feel like may other people na nagiging dahilan para mag-move on siya or nakakatulong para mag-move on siya. And with the Six of Wands,
This person, ano siya, I'm feeling like gusto niyang tumulong or makatulong sa'yo. Pero alam niyang wala siya sa lugar or hindi siya yung tamang, hindi siya pwede. Yun yung energy, parang hindi ako pwedeng tumulong sa'yo or hindi. At taas na tingin niya eh. With the Page of Swords, especially kung ikaw ito na bumata ka tignan than what you are before. Like, maybe 2 to 3 years ago, or maybe, 10 years ago, yung iba pa nga eh. Mas bata ka pa rin tignan ngayon. And especially kung ikaw yon, this person is really attracted to you. Nandun yung feeling na parang ang sayang naman itong taong to. Hindi ko alam ba't na-feel niya yung pagkasayang na part. But with the Strength card, ang ingay talaga ng ibon. Pasensya na po. Well, that is Coco. My cockatiel bird. Okay. Maingay po talaga siya. Minsan sumisipol yan na kumakanta-kanta siya dyan ng kung ano-ano. Ganyan talaga siya. Wala tayong magawa sa kanya. Dalawa yan sila. Yung isa babae, pero yung lalaki yung maingay. Sa mga kakatiel po kasi, yung lalaki talaga ang maingay. Yung babae tahimik lang. O, diba? Isa lang yung naririnig din niya. Yung isa tahimik lang. Anyway, nai-share ko lang. So ayun. Yeah. This person is really attracted sa'yo. Nakikita ka niya nag-grow. So, this person, siya, updated. Especially with your finances. Wow. But, may kanya siyang, kinakaharap talaga ngayon eh. So, anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.